Marami na pong nababahala kay Pi Network dahil sa kasalukuyang kalagayan or position nito. Ayan, nasa delikadong position po kasi siya ngayon. Ayon sa mga latest na technical analysis at market data, may posibilidad daw na bumagsak ang presyo ni Pi ng hanggang 35%. Ayan, 35% na crush. At hindi lang ito basta hula or prediction. May mga ebidensyang nagpapakita kung bakit nanganganib si Pi Network. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ito ng mas malalim. Ano nga ba ang dahilan kung bakit bumababa ang volume ni Pi Network? Bakit biglang tumaas ang volume ng Pi na sa mga centralized exchanges? At syempre kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang nangyayari sa presyo ni Pi Network ngayon. Sa kasalukuyan ay naglalaro po ang presyo ni Pi Network sa presyong 0.60. Ayan. At hindi po ito ngayon ay sa ngayon ay hindi po siya masyadong gumagalaw. At dahil diyan ay siya po ay nasa tinatawag na consolidation phase pa rin. Ayan. Sa mga bago pa lamang po diyan, yan po yung term yan, consolidation phase ang term sa presyo na hindi po gaanong gumagalaw. Kaya yan, in short, is nasa consolidation period ang kalagayan ng presyo ni Pi Network ngayon. Ibig sabihin ay parang hindi po siya makapagdesisyon. Ayan, hindi po makapagdesisyon ang market kung saan siya papunta. Ayan, kung tataas ba or bababa ang presyo. Pero, ayon po sa mga technical analyst, kapag masyadong tahimik ang isang coin at bumaba ang volatility, madalas itong sumabog, pataas man or pababa. Sa kaso po ni Pi, maraming indicators ang nagsasabing pababa ang magiging direksyon nito. Ngayon ay bakit naman po sinasabi ng mga analyst na babagsak si Pi ng 35%? Ayan, 35%. Malaki po yan. Ginamit po ng mga eksperto ang technical tools na tinatawag pong Bollinger Bands at saka Average True Range or ATR. Yan, para sukatin yung galaw ni Pi. Ang Bollinger Bands ay isa po itong indicator. Yan, isang indicator tool kung saan ay makikita natin dito kung masikip or maluwang or maluwag ang galaw ng presyo. Kapag masyado pong yan, nakikita po natin dito yung chart ni Pi Network. At nakikita na rin natin dito yung Bollinger Bands. Yan po yung nandito na rin sa mga candlestick chart natin. Ayan. Yung kulay red po sa itaas ay yan po yung tinatawag na upper band. Yung kulay green naman sa ibaba ay yan yung lower band. At yung nasa gitna ay yan po yung kulay blue. Yan po yung middle band. Kaya ayan, kung masyado nang masikip ang mga linyang ito, ibig sabihin ay malapit nang magkaroon ng breakout. Ngayon ay masyado na itong masikip, kaya posibleng sumabog ito. Pero base po sa mga analysis ulit ng mga eksperto ay baka sasabog po siya pero sa pababang direksyon. Samantala ang ATR naman, yan, na indicator ay ito po yung nandito sa ibaba. Yan, ibabang bahagi ng ating chart. Yan po yung kulay red. Yan, ito naman ay nagbibigay ng sukat sa average na range ng galaw ng presyo. Bumagsak na rin ito kung saan ay sinyalis po ng pagbaba ng volatility ng presyo nitong si Pi. Bukod pa dyan ay nananatili po si Pi sa ilalim ng 50 period moving average na isang sinyalis ng bearish sentiment or negatibong pananaw ng market. Kapag hindi po nakabawi or nakarecover si Pi at tuluyan po siyang bumagsak, posible po itong bumalik ulit sa presyong 0.40 na halos 35% ang binaba mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ngayon is ano po ang nangyayari sa volume
Ayan, ng mga buyers o nagtitrade dito kay Pi. Yan, ito na ang medyo nakakabahala rito. Bumagsak po ang trading volume ni Pi ng 44% nitong nakalipas na 24 oras. Ibig sabihin nito ay bumababa na ang interest ng mga tao dito kay Pi. Dati-rati ay umaabot po sa higit $3 billion kada araw ang volume nito. Pero ngayon nasa $59 million na lamang. Kumbaga sa palengke, dati ang dami po ng bumibili at nagbebenta ng Pi, pero ngayon ay halos walang laman ang tindahan. At kung walang bumibili, natural na babagsak ang presyo. Ngayon ay bakit po biglang tumaas naman ang inflow ng Pi coins sa mga centralized exchanges? Isa pa sa mga dahilan ng posibleng pagbagsak ay ang pagdagsa ng mga Pi tokens sa mga centralized exchanges or CEX. Ayon po sa PiScan, sa loob po ng 24 oras ay may 6.11 million na Pi tokens na ipinadala or na transfer papunta po sa mga exchanges. Pero 3.8 million lang ang lumabas. Ibig sabihin ay may net inflow na 2.27 million tokens na kung saan ay malinaw na nagpapakita na maraming tao ang nagbebenta ng kanilang Pi. At alam naman natin, kapag mas maraming supply kaysa demand, bumababa po ang presyo. Kapag inililipat ng mga investors ang kanilang token mula self-custody papunta sa exchanges, kadalasan ang dahilan ay ibebenta na po nila ito. Kaya itong sinyalis na ito ay hindi nakakatuwa para sa mga nag-hold ng Pi. Ngayon is, ito po yung isang tanong na gusto nating malaman. May pag-asa ba talaga itong si Pi Network? At ang kasagutan po dyan ay oo naman. Meron pa rin pong pag-asa itong si Pi Network. Yan. Kaso mataas po ang kanyang risk. Una, may posibilidad na malista po si Pi sa mga major exchanges gaya po ni Binance, HTX, or Upbit. Kapag nangyari ito, maaaring biglang tumaas ang presyo nito dahil sa tinatawag pong short squeeze, kung saan maraming nagtangkang mag-short pero biglang tumaas ang presyo kaya napilitan po silang bumili para matakpan ang kanilang position. Pangalawa, papalapit na rin ang tinatawag pong Pi Day 2, isang importanteng event para sa Pi Network community. Maaaring may mga announcement o partnership na ilalabas po ang team na siyang magbibigay ulit ng hype kay Pi. Pero ang tanong, sapat ba ang mga ito para kontrahin ang kasalukuyang pagbaba ng demand at pagdami ng mga nagbebenta? Yan, ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin dito sa Pilipinas na umaasa pa rin po sa potensyal ni Pi Network, kailangan natin na maging maingat. Kung kasalukuyang meron ka pong Picoin holdings dyan, mainam na obserbahan po muna natin ang galaw ng market at iwasan po natin na magdesisyon base lamang sa ating emosyon. Kung ikaw naman ay nagbabalak pa lamang na pumasok, tandaan natin, ang presyo ay maaari pong bumagsak ng 35% sa mga susunod na araw. Pero kung sakaling magkaroon po ng positive announcement, maaari pong magbago ang ihip ng hangin. Huwag po tayong padalos-dalos. Hindi masamang umasa, pero masama ang pumasok ng walang plano. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si Pi Network ay parang isang batang coin na marami pang kailangang patunayan. Nakita natin ang hype, oo. Pero ang sustansya sa likod ng hype, gaya po ng volume, exchange listing at saka actual use case ay hindi pa masyadong matibay. Kumbaga wala pang matibay na pundasyon or foundation si Pi para sumabay sa malalaking project dito sa crypto space. Kaya kung maglalagay ka po ng pera dito, dapat ay kaya mong tanggapin ang mataas na risk at possible losses.
Pero kung fan ka ni Pi at naniniwala ka sa long-term vision nito, pwede mo pa rin itong isama sa portfolio mo basta small portion lamang at alam mong speculative pa rin po ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.